ang bayan at yun ang magiging boto nila sa ating kongreso, well and good. Pero hindi boto nila kasi kung boto lang nila yan, then they're not being the true representative of the people. So there's the challenge. Bago bumoto yung congressman nyo, dapat alam niyo, yung pakinonsulta kayo. Because dapat ang boto nila, boto ng tao. Kasi sinasabi nila na yung boto ng mga congressman na sa impeachment ay boto ng taong bayan. Kung tunay na boto ng taong bayan yan, dapat kinonsulta mo muna ang iyong constituents. Ano po masasabi niyo doon, Ma'am Malu? Oh, may impact yun, no? May impact yun dahil pumupunta na tayo dun sa institutional inquiry into accountability. Again, depende kung ano yung mga charges na ilalatag. Again, depende kung silang dalawa. Matindi yung silang dalawa. Sa tingin ko, yung Committee on Justice mahihilo kung paano gagawin yung role nila kasi sinabi ng Korte Suprema, oy, mag-hearing kayo ha, hindi na pwede yung fast break sa Senado. So magkakaroon ng hearing sa Committee on Justice. Imaginin mo kung yung dalawang presidente at vice presidente. On the other hand, kung gusto talaga natin ng accountability at kung gusto natin that we seek changes within constitutional ground, that's the only way we can seek accountability. Yun nga lang, tinitingnan ko saan budget kukuha para bayaran ng mga congressman. Meron daw, meron. Oo. Meron na si kita. Kaya yung 2026 budget, medyo tingnan nyo. Hindi, kasi yung unprogram, wala yung revenue pa So sa tingin ko manggagaling sa AIX, sa MAIT, or sa Confidential fund. confidential fund. Yun tingnan ninyo yan 400 billion. Or sa school buildings. Pero ang problema niyan, yung previous kasi hindi pa nababayaran So, naalala niyo yun, yung sinabi na, oy, ilabas nyo na yan. Yung sabi nung dalawang congressman, ilabas nyo na yan kasi na-commit na yan. Kailangan ng bayaran, di ba? Yes. So kung pareho, yung parehong member ng 19th at 20th at ikaw ay hindi ka nabayaran o hindi ka nabigyan ng allocation, these things can work against the leader. Dahil, nangako ka sa amin, ngayon gusto mo na naman kaming pumirma dyan, hindi mo naman itinuloy, di ba? So, napakahirap na sa quicksand ang administrasyon na ito pagdating sa impeachment sa Pangulo. At dahil yun nga ang climate na ang taong bayan wala ng tiwala, sino ang most rational animal sa mundo? Di ba politiko? Alam nila ang dapat gawin para manalo. So asahan mo dito sa impeachment, very tricky ito. Hindi porke nasa administration ka, susuporta ka. Hindi porke sinabi ng oligarch behind a political party, susuporta ka. Kasi titingnan nila ng oligarch, uy, naipit ako dito. Uy, hindi ako makagalaw. O, lahat ng pangako mong proyekto hindi na ilalabas. So all these things, ang sense ko, ang Pangulo nasa catch-22 position. Ang Vice Presidente, kung rehash, nung katulad ng dati, naku, kayang-kaya ng legal team niya. Kasi pinaghandaan na nila noon pa. No? Yan lang pa ulit-ulit na si Piatos, si ganyan. Hindi nila naiintindihan yung joint memorandum on the use of confidential and intelligence fund. Kaya nga sabi ko, palitan nyo yun. Diba? Hanggat hindi yung napapalitan, yun ang governing law. At kung gusto yung tingnan, kung bakit si Vice Presidente ganon, titingnan nyo rin ang confidential and intelligence fund ng Presidente. Buksan na lahat. Diba? Yun yung sinasabi ko, patas tayo. Pag nagbukasan, yung Remulla Brothers. Ang dami nun. Diba? Hawak nila 2 ahensya. Ngayon 3 na pa lang dahil may ombudsman pa. So, these things have a way of, if you play your cards right, pwedeng papor sa administration, but
if the institutions and the systems cannot already afford another shock, then that can go against him. So, ang talagang critical doon, pag final, may nag-endorse ba? At pag nag-endorse, i-refer ba sa Committee on Justice? Pag sinorkat yung proseso, naku, lalo magagalit ang taong bayan. Diba? So, talagang kwan siya, delikado. Samantalang yung Vice Presidente, wala naman yata ako nakikitang bagong charge na sinabi at ang gusto nila, yung ulit. Yung isa, 3 taon. Yung isa, si Vice Presidente, 1 taon. Wala naman siyang flood control projects. Si Presidente, buong bürokrasya. Diba? So, again, kung titingnan natin at siguro kung titingnan mo yung tiwala at approval nilang dalawa, talagang pag pumasok tayo sa impeachment, mas larong ma-erode yun sa Pangulo. Yung 3 years consecutive unconstitutional budget, that in itself is also a culpable violation of the Constitution. So mas maraming grounds laban kay Presidente, yung tunay na talagang kitang-kita. Hindi katulad nung ginawa-gawa lang, pinilit lamang para merong maging kaso. 11 billion per day daw dahil sa inubos yung 100 something. Gusto nilang maunawaan kasi paano ginagasta yung confidential intelligence fund para maka-identify sila ng mga safe houses, etc. ng ating gobyerno. Hindi naman uubra yung gano'n. No? So, meron ako isang bagay na gustong tawagin ng pansin. Bantayan ninyo yung restitution, yung pagbabalik ng mga ninakaw ng mga engineers, ng mga contractor. Yung restitution before he is tried is violative of his rights, no? To be presumed innocent. Hindi dapat ginagawa yun. Tingin ko doon kasi, kunyari restitution, pero bayad yun to be free. Baka bayad yun ng mga nag-return, ito yung share mo po, ito sa'yo na. So bantayan ninyo kung saan napunta yung isinauli na pera nung dalawa lang yata yun, si Hernandez at saka si Alcantara. So, yan, gagawing state witness yan. So, tingnan lang natin saan napunta yung isinauli, saan nakatago, paano nila tinago yung pera na yun, saan nila nilagay. Because hindi dapat nagiging condition ng restitution. Restitution after, it comes a matter of course. Freeze mo yung assets para hindi mawala, hindi maubos. Hanapin mo yung bahay kung saan nakatago yung mga pera. Kasi wala na yata sa bangko yung mga perang yan na nasa bahay-bahay. Hindi natin trace yun, siyempre na kung saan tinago. Pero makahanap mo yun yung nung araw merong peer meeting nakita yung bahay sa Ayala, Alabang. Lahat ng kwarto ng bahay, floor to ceiling yung mga pera Yeah. So doon lang tinatago yung pera. Alright. Maraming salamat po, General Garcia. Miss Penny, balik tayo dun sa impeachment na scenario. What if ikaw yun, syempre you're a constituent of a particular district, di ba? So, what if, anong mararamdaman mo kung yung congressman mo hindi sang-ayon dun sa opinion na dapat i-representan niya pagdating dun sa decision niya sa impeachment? Anong mararamdaman mo about it? Nakakalungkot. At ano sasabihin mo sa Sabi ko congressman nga mo? bawal na pala tayong malungkot dahil lagi tayong malungkot. Sasabihin natin sa congressman natin, ihanda mo sarili mo dahil ang table umiikot. Babalik at babalik yan kasi hindi habang buhay magnanakaw ka. Mag-succeed ka, pero talagang lahat yan mailalantad. Malalaman, walang lihim na hindi nalalaman. Lalo na kapag hindi lahat na balatuan. Tama ba yun? That's reality, di ba? Sabi nga nila, ang matakot ka pag hindi lahat nabahaginan. Dahil may puputak dyan. Ngayon, greedy nga Greediness is talagang magdadala sa iyo sa kalugmukan sa baba. Why? Pag nagbigay ka, hindi sapat kahit kanino. Kasi kapag greedy ka, ang ma-encounter mo, mas greedy pa sa iyo. Lalo na alam ng pinagbigyan mo kung saan inanggaling ang pinamimili mo. Tama? Kaya kanina po, pwede ko pong susugan yung kanina sa rap. Okay lang, sandali lang to. Kanina, habang nagsasalita si General, si Ma'am Malu, talagang nag-flashback sa akin na hindi ko mapigilan na magkaroon ng
comparison doon po sa dati nating Pangulo, si FPRRD, at sa ngayon. Why? Dito, kapag may mga rally, may mga pagtitipon, dahil panawagan para po sa freedom na gustong maramdaman ng taong bayan, hindi pa nga nag-uumpisa ang barikada, grabe. Ngayon ako nakakita ng mga bagong alambre, mga wire na bagong bili. Dati may kalawang. Kasi yun at yun ang ginagamit. Dahil naghahanda talaga sila sa mas madugo. Na yun talaga ang gagawin. Huwag lang makapasok kahit isang langaw. And aside from that, may dalawa pang mga prefab or container na makapatong hanggang second floor. Magugulat ka na lang, hindi pa sapat. Meron doong nakatayo. Diba? Ang nakapanlulo mo at nakatutuwa. Alam po ninyo dati, pag may rally, ito po nangyari. Ipa-flashback lang natin kung bakit hindi ko mapigilan na hindi maikumpara. Dati po sa ating pong past na administrasyon, kapag may rally, makikita mo dyan, may mga Pilipino, may palugaw po sa nagrarally. May kitchen. O, para hindi magutom mga nagrarally, lalo nilang maisiwala at maramdaman ang freedom na magsalita. At dapat kapag namumuno para po sa atin, ito po ay gabay para mamuno tayo ng tama at yung path na ating pong sususugan o susundan, yung path kasama sa panawagan ng taong bayan. Pero how can you listen? And how can you know yung reality at status ng ating pong bayan kung doon pa lang sa bungad, wala pang mikropono, nakabalagbag na yung mga harang. Pero alam niyo po, dati, flashback ko lang ulit hindi ko natapos kanina. Dati, pag may rally o meron na nagbibigay, may nagpapakain, tubig, parang nagbabayanihan. At ang nakatutuwa dyan, lalabas ang dating Pangulo. Pakikinggan, ano ba yon? Ano ba yon? At doon ko nasaksihan, yung mga walang harap, lumabas siya. Maya-maya, pinakain niya pa. Opo, pinakain pa niya lahat ng nagrarally. Kumain na ba kayo? Di ba yun ang tanong? And he is, yung willingness niya to listen and to know what is yung problem. Kaya, upon hearing yung mga inilatag ng mga nagrarally, nagkaroon ka agad ng pagpapatawag sa iba't ibang mga kabinete involved sa mga reklamo at panawagan ng taong bayan. And that is the reason why immediately ramdam ng tao na merong susolusyonan at ma-resolve ang mga problema. Kung bubusalan mo ang bibig ng taong bayan, pipiringan mo ang mata, at hindi mo, ipa-block yan Sino yung nagpa-block niyan? Paano mo malalaman? Paano mo ma-resolve kung hindi mo pakikinggan? So, ito ang nakapanlulong sitwasyon ng Pilipinas. Pagka ang namumuno ay sarado ang tenga, huwag mong expectin na mabubuksan mo ang puso niyan para maramdaman mo at makita kung talaga siya ay may malasakit sa taong bayan at sa ating bayan. Yun lang po.